big fish daw po. Ang pinaka-big fish daw po ng mga flood control o yung mga ghost project ay wala daw pong iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. O, pakinggan nyo. Ako naman tayo sa Malacanang. Sinagot po dyan ang pahayag ng Makabayan Block na si Pangulong Bongbong Marcos daw ang big fish sa nangyayaring korupsyon. Ano kaya yung magiging ano nila dyan? Ano kaya yung magiging dahilan nila para masabi nila na si Pangulong Bongbong Marcos ang pinaka-ulo at big fish nito? Totoy J ng Cereza Post. Wala si Chaychera. Hindi ko nakikita si Chaychera. Siguro nag-celebrate ng kanyang birthday ngayong araw. Sa bansa. At live mula sa Malacanang, may express report si Maricel Halili. Maricel, ano pa ba yung mga bagong pahayag dyan ng Malacanang? Kaugnay na rin siguro dito sa impeachment complaints, no? Yes, Ruth, actually, tiwala nga daw ang Malacanang, partikular si Pangulong Bongbong Marcos, na walang matibay na grounds para doon sa impeachment cases na isinampa laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang sinabi. Oo naman po. Paano, ang tanong dito, paano nila i-connect kay Pangulong Bongbong Marcos yung mga ghost project at yung mga corruption? Kung mismong ang nagpapakita ng interest na mahuli at maioblo yung mga magnanakaw sa ating bayan. Diba? Dapat meron na sila ipinapakita dyan. May inilalabas silang ebidensya. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos niyang isagawa ang deliberasyon dyan sa Kamara patungkol dito sa mga inihaing impeachment laban kay PBBM. Ang sabi ni Yuse Castro, hindi nag-aalala ang Pangulo sa kanyang sarili pagdating doon sa usapin ng impeachment. Ang mas concerned daw ni PBBM ay kung paano ito makakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Lalo namat daw noon pa man ay sinasabi na ng Malacanang na ang anumang impeachment case na isampa laban sa punong ehekutibo ng isang bansa ay pwedeng makaapekto doon sa impression sa bansa na yon at sa ekonomiya ng nasabing bansa. Sandali lang. Sasagot lang ako. Oh, makapera to. Josh. Sandali. Ay, wala. Sige, okay lang. Message ko na lang. May mga tao pa rin dito. Uwi ka na. Okay, uwi ka na. Okay, bye-bye. Ayun. Sorry, lagi may commercial. Ano daw? 9:59. Saglit lang mga boss, ha? Papaantay ko na sa kanya. Yun nga ho, mga kababayan. Tuloy natin to, Lalo na nga ngayon na maging kay Vice President Sara Duterte, meron ding inihain na panibagong impeachment complaint. So, bale, dalawang highest leaders of the land na yan. Pero, nagbigay din ng reaksyon ang Malacanang dun sa naging pahayag ng Makabayan Block na si PBBM nga yung biggest fish pagdating dito sa usap. Alam mo, mga kababayan, hindi naman po pwedeng yung salita lang. Si Bongbong Marcos pinakamalaki. Kailangan meron silang matibay na explanation sa tao Andali. Josh. Lau. Papunta na daw. Nalak ko na yung pinto. Ng alin? Okay. Sige. Bukas na lang. Nalak ko na po yung pinto. Sabi niyo ano. Okay, sige, bye-bye. So yun, hindi po pwedeng basta na lang, si Bongbong Marcos, tapos tanungin mo, paano mo nasabi yan? Walang sasabihin sa'yo. Hindi pwede yun. Di ba? Kailangan, bago sila nagsalita o magsalita kung bakit nila nasabi na si Pangulong Bongbong Marcos ang big fish niyan, meron silang mabigat na eksplanasyon. Ng plunder at mga anomalya. Ang sabi dyan ni Yuse Castro, ano pa raw ba ang pwedeng asahan sa Makabayan Block? Madali lang naman daw magsalita sa harapan ng kamera, pero yung mga akusasyon, ito daw yung mahirap hanapan ng ebidensya at mapatunayan. So para kay Yuse Castro, irrelevant na raw ang pahayag na ito. Pero maidagdag ko na rin, Ruth, no? Kasi naitanong din kanina doon sa press briefing yan tungkol doon sa picture ni First Lady Liza Araneta Marcos kasama sa Chinese
ambassador na ipinost niya mismo doon sa kanyang Instagram account dahil nakapanood sila ng parehong event. Ang sabi dyan ni Jose Castro, ang may kinalaman naman pagdating sa polisiya ng bansa, mga foreign relations, of course it's the President at ang Department of Foreign Affairs. Sa puntong ito, Ini-issue nila. Ako hindi naniniwala o maniniwala na kumbaga kakampihan ng ating unang ginang ang China, hindi ho. Hanggang dito na lang ho talaga yung mga DDS, mga kababayan. Paulit-ulit na mga AI, sa AI na lang ho kumakapit, sa AI na lang po umaasa ang mga DDS, mga bossing. No? Sad, nakakalungkot na buhay. Biruin nyo ho, nasa na, umpisa na po tayo ng 2026. Natapos na ang unang buwan ng 2026. Hanggang ngayon po, ang presidente pa din po ng Pilipinas, kahit paulit-ulit nilang sinisiraan, paulit-ulit nilang sinusubukan na pabagsakin at ipatanggal sa pwesto, wala pong iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos pa din po, mga kababayan. So lagi po natin suportahan yung mga leader na tunay, no, na nagtatanggol, tunay na para sa bayan ang ginagawa. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating